Okay, maayong hapon sa tanan, ilabi na sa atong mga higala din sa Facebook o sa atong YouTube channel. Ang inyong ubos na alagad si Pastor Robin Iramis magahimo na sad og lain na sang hugna sa ato ang panagtuban dinhi sa ato ang padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. O ako din recognize na ato ang mga viewers sa YouTube channel nato. Ang ato ang viewers diya nga mumukabat na sa 150 viewers nga salamat sa inyo nga pag-subscribe sa ato ang muntik o gamay na to nga YouTube channel nato, no, sa ato ang panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? Sa tanan nato nga mga higala sa gitawag nato subscriber o sa ato ang mga viewers sa ato ang YouTube channel, no? O sa tanan usad nato nga mga paryente higala nga walay undang naga sunod sa to ang mga video sa YouTube sa akong mga isuon diya sa Lanao area. Junel, si Irma Monterola, si Princess o bisan pa ni Sir Dante Rodante Rames, si Ate Luby, o nga sa tanan usad nato nga mga paryente diha sa Lanao, no? Sa atong hometown. O nga ang inyong ubos nga lagis Pastor Robin Iramis, inyo puning mabati sa matag alas 5 ngadto sa alas 6 sa matag Biyernes sa to ang programa, ang What the Bible Says program diha mga higala sa to ang Radio Rapido Melotouch 92.9 FM station dinhi sa atong pinalangga o malinaw nga syudad sa Hingog City. Nanining naa sa atong panag-uban atong pagatun-an ang pulong sa Dios, o ang pulong sa Dios kinahanglan nga masabtan gid nato ni, no? Di lang kay muratan nagbasa ani og newspaper. Dapat sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dili lang kay mobasa ta diretso, dapat kabaluta sa background, kabaluta sa author, writer, o kabaluta sa lugar, kinsay gisgutan, kinsay gisulatan, kinsay nagsulti, ug unsaon nato ni pag-apply nining atong presenting kapanahonan mga higala. So mo kini ang daghan kaayong gitawag na kulang sa mga magwawali nining atong mga henerasyon tungod kay nahimo ng traditional kaayo nga muukab sa Biblia, mubasa diretso, o wala yun naghatag o emphasize sa book kung kanus ani gisulat, no, munay kuha mga higala. So sa atong panag-uban ato yung niyagyag sa inyong atubangan ang mga butang nga gikinahanglan yun nga masayran sa mga audience nato aron nga kumplito nga info ang ato ang madawat, madunggan ninyo gikan sa inyong ubos nga alagad, o nga inyong masabtan ang mao nga gitawag nato nga mensahe. Kung dili nimo masabtan gani ang background sa book, kung dili nimo masabtan o kinsay gisultihan o unsaon nato pag-connect sa ato karong kapanahonan, so lisod kaayo mga higala, no? Lisod kaayo munan sa atong panag-uban dinhi sa ato ang pagtuon mag-ukab tas pulong sa Dios diri mga higala sa the book of Ephesians, no? The book of Ephesians, no? That is a place was mentioned in the book of Revelation chapter 2. And then the Ephesians was located in Asia Minor, and it is a good city, no? It is a rich city,
it is a location, it is a good location, ang Efeso, and the area doon na sa dinhi ang gitawag og Temple of Diana, no? Kung imuhang tan-aw ng Ephesian, imo nang mabasa sa Acts 16, no? Acts 16 sa diha nga si Pablo o si Silas nahiabot ni ining maong lugar nga dito sa gitawag og Efeso nga dunay mga naghimo og mga imahen sa maong Diyosa nga mao si Diyosa nga ginganlag Diana, no? So that is a devoted city of the idols, and many pagans religions this area, o nga ato sang makita nga that is very familiar, very accurate in our time, because the Philippines was a lot of the gods bring here through the Magellan, the adventurers of the country of the Philippines. All right, so we start right now. I believe ang Ephesian is nasulat kini mga higala naa sa mga katuigan nga 65, no? 65 mga higala, no? 65 ang dating niini, approximately ang pagsulat niini mao nga book o nga specific kayo sa mga magtotoo, no? Sa mga Kristohanon, dili tanan nga mga tao gitagaan o giadresan ni Apostol Pablo dili specific kaayo para sa mga believers mga higala, para sa mga believers o nga mao. So mo ni ang atong pag-isgutan karon kay mas maayo nga kita adunay makuting pagtuon dinhi sa mao nga verse, no? Ephesians chapter 1:1 to 4, the Bible says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints, no? Remember, ang gisulatan ni Apostol Pablo sa Ephesians is exclusive kaayo sa mga believers. Siya, to the saints which are Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, ang giadresan ni Apostol Paul, mga luwas, mga piniling katawhan sa Dios, mga matinud-anon nga nagsunod o nagkeep sa doctrines of Christ. Ingon siya, verse number 2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ, no? The first sentence of the verse 2 mentioning the peace from God. I believe nga ang kalinaw dili ni makuha dinhi sa kalibutan, diri ra gyud ni makuha diha ni Kristo. Remember, during the time nga Christ was ascensions and going back to heaven, Christ recognized to all the disciples, in 11 disciples, peace be with you, no? So ang kalinaw naara gyud diha ni Jesus Christ, o muna usad ang gi-recognize ni Apostol Paul ngadto sa mga magtutuo sa Efeso. O muna nga ang kalinaw sa usa ka magtutuo, kontento mao na ang gamot ug dugukan sa usa ka Kristohanon, usa ka magtutuo ni Kristo nga makapadayon sa usa ka pag-alagad nga kauban or gitawag dinasig sa gahom sa Espiritu Santo. Ingon siya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So hinumdumi nga ang grasya specific kaayo nga madawat ni sa usa ka tawo, o kauban po dinhi ang kalinaw, o specific kaayo ang mao nga kalinaw grasya naaragyo diha ni Jesus Christ. Munang ang tinuod nga luwas
aduna siya'y kalinaw sa unahuna. Bisan og adunay daghang mga kasamok sa palibot, pero ang kalinaw, the inward, the inside peace, magpabilin kini tungod kay ang kalinaw hatag kini o bunga kini sa Espiritu Santo nga himpuyo sa himpuyo sa magkinabuhi sa matag usa ka Kristohanon nga gipanag-iya sa Dios. No, balik ko nako sa 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, kini nga sulat para sa mga magtutuo nga matinud-anon, para sa mga balaan nga naa sa Epeso ug matinud-anon diha ni Ginoong Hesukristo. Verse number 2. Grace be unto you and peace from God our Lord, our Father, and from the Lord Jesus Christ. So remember, ang kinabuhi sa magtutuo, masay connection ani pastor. Kung si Apostol Pablo naghatag og introduction sa mga magtutuo sa Epeso, nga kinahanglan nga ang kalinaw magapabilin sa ilang kinabuhi, mga higala, sa ato karong presenting kapanahonan, kinahanglan mabati nimo, ma-experience nimo, ma-feel nimo unsa ang kalinaw nga hatag sa Espiritu Santo. O ang kalinaw, mao kini ang fruit of the Holy Spirit. Gibasa po kini diya sa Galatians 5:2, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, ang kalinaw tungod kay bisan og ang kalibutan mosamok, muhatag og kagubots, apan mosugot ikaw sa dili ang kalinaw nga iya sa Dios, dili ni makadaog batok sa kasamok sa kalibutan. Muna ang kalibutan samok kayo. O bisan o gusto kag linaw, dunay mga taong ganahan yun magsamok-samok sa imuhang kinabuhi. And that is the movement of Satan, that is the activity of Satan in this world. Pero bisag samok-samukon ta ni Satanas, pero whether you like or not, ang peace nga gikan sa Dios is continue, because that is the presence of the Holy Spirit to dwell among us. The Bible says in verse number 3, Blessed be the Lord, blessed be the God, our Father, our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with the spiritual blessing in heavenly places. Heavenly places. Ingon siya nga, ingon siya sa verse, Blessed be the Lord, blessed be the God, our Father, our Lord Jesus Christ, who bless us. Kinsa nga nagpanalangin ka na to. Sa gani kuno ang panalangin sa mga magtutuo dito sa Epeso, ingon siya spiritual. The spiritual blessing kanali ay peace, kanang kalinaw is blessing na. Kaya bisan pa og daghang ka og kwarta, kumpleto ka, daghang ka property, pero kung wa kay kalinaw, dili gyapon ka makabaton og tinuod nga kalipay. Ang mga Kristohanon kaniadto, usa sa mga nakita nato nga nakabatog kalinaw ang mga apostol, bisan gisamok sila, giluto sila, pero ang kalinaw sa ilahang kinabuhi nagpabilin diha sa sulod sa ilang kinabuhi. Sama ni Pedro, gipreso niya, nakabatog kalinaw na hinano kung yung mabasa ang Acts chapter 12, no? Bisan pa na si Paul sa Acts 16, nang gipreso sila ni sa pag-abot nila sa Pilipos, gipreso sila dito sa, putang sila sa dungeon, putang sila sa, gipartulina sila, but still have peace. Nagkanta sila, nag-awit sila mga hymnal, no? Yung makita ang naitabo sa Acts 16, no? 30 to 30 preceding verses. So that is a manifestation that the Christians have already peace from the Lord Jesus Christ. And that's the reason, that is the spiritual blessing. Oh, unang ingon, makapalit ka o kanang bed, you are by the bed.
but you cannot buy the slave. Makapalit ka og balay, but you are not, you are buy the house, but you are not buy home, no? Tanang butang mapalit nimo, pero di ka makapalit og spiritual ng peace, no? Kanang peace is that is from the Lord Jesus Christ. Kalinaw na. O manginusara ka, na ikalinaw sa imong kinabuhi, napasabot ka na nga ikaw doon na espiritu sa Dios. Munang yung makita, no, nga gipalapad og explanation ni Apostol Pablo ang mahitungod sa grace o peace. Muna una niyang abli sa Ephesians chapter 1, 1 and 2. Nya 3, gi-recognize niyang spiritual blessing. Usa dito katong grace o peace, that is spiritual blessing. I-confirm niya in verse number 3. Ingin ang Bible, "Blessed be the God our Father and the Lord Jesus Christ, who hath blessed us and spiritual blessing in heavenly places." No? Grace and peace that is from the heaven places, and that is only inherit every Christians to believe in Jesus Christ, their personal Savior. The Bible says in verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of this world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, in verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of this world, that we should be holy without blame before Him in love. So, that is another blessing, spiritual, not only grace, peace, but thirdly is that we are choosing, no? Ang Kristohanon sa Efeso, gipili sila sa Dios sa wa pabuhatang kalibutan. So ang pagkapinili nila tungod sa ilahang gitawag pagsalig o pagtuo ni Kristo. So doon ay mga tao nga wala gid sila pili sa Ginoo o dili nila matagamtaman ang peace o ang grace. Although nagyaw-yaw sila grace, pero without peace, no? Kasamok lang ang ilang napanag-iya. Daghang kay ng mga tawo nga nagpuyo sa garbo o mapahitason nga kinabuhi. Ug ang mga tawo nga nagpuyo sa mapahitason nga kinabuhi, muna sila ang gitawag miserable nga kinabuhi. Kanang tigpagawal, kanang gusto niya nga dili siya malabwan, dili siya matupngan. Ug ang mga tao nga ingon ana ang batasan o kinabuhi, muna mga tao nga wala tinud-anay nga kalinaw sa kinabuhi. So, but the Bible says is very clear, not only grace, peace, thirdly is we are chosen by God. He has chosen by God before the foundation of this world, no? Gipili niya ang mga tao. Unaingon siya, without blame before in love. Holy and without blame, without spot. So kining mga tao di ay nga gipangpili sa Dios, gibutangan ni sa Ginoo sa ilang kasing-kasing sa pagkinabuhi nga balaan. Dili lang ni istorya, balaan. Ay mga tao nga maay kay istorya may tungod sa pagkabalaan, pero personally sa ilang kinabuhi wala nang kinabuhi nga balaan. Dunay nadunggan nato ng mga pastor na maay musulti og pagkabalaan, pero mismo sa iyang pamilya o sa iyang sakop sa iyang pamilya ang motivation more on pride ngadto sa iyang mga kabataan, tigpagawal, hambugiro, and that is a hypocrisy. That is signs of hypocrisy nga walay makita nato o nga bunga sa Espiritu Santo. Kaya mo makita mga tao, hambog, nagbulusok kuno ang ilang panalangin. O di ba? Nagbulusok na mga paryente mo anha nga mga paryente. Dili bali-balihon, dili tarungon pagkaon ang ingon ana no kagilad. That is practices of the hypocrisy. That is practices of Pharisees during the time of Christ. And then the Bible says in verse 5, having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ.
to himself according to the good pleasure of his will. Ang buti pasabot nini, ang pagkapinili nato is gilatid ng daan, giandam ng daan, o sa wapabuhatang kalibutan nga adapon ta. Kanang word nga adoption is very big, what we call is very big favor to all the people like us. Di man ta ngay adapon kay anak man ta nga makasasala, pero we are adopted of Christ. We are adopted by God through Christ, His only begotten Son, of the children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Kanadaing napili ka, naluwas ka, nakadawat ka sa kaluwasan, that is the will of Christ for us, to learn how to glorify Him, how to give Him glory and honor, because it's very clear nga we are elected by God, and we are always to follow what Christ said to us, because si Christ ang nagpili nato, si Christ ang naghatag nato opportunity nga mahimutang part of God's kingdom, and that is the reason that we are always to follow Christ's side or follow His commandment, because Christ's commandment very important, being choosing people of Christ. No? In verse 6, to the praise of His glory, of His grace, to the praise of His glory, of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Pinaagi ni Jesus Christ, nahimo kitang gidawat sa amahan tungod ni Jesus Christ. Munang kung magiskot kita pagka matinudaan, pagka loyal, we give loyalty to Christ. Manay kata, loyalty to Christ. Why? Because Christ is the only, what we call reason that we are going to heaven already, because Christ was paid our sins on the cross of Calvary. That's the reason that we need to give loyal to Christ. Give Him glory and honor. Verse 7, in whom we have redemption through His blood. That is the reason, that is a reason that we give Him loyalty, glory for Jesus Christ, because through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His great grace. So, muna nga, ang Christian nga nakabaton gyud og relasyon ni Kristo, be loyal to Jesus Christ. Di ba? Muna nga di ta pull-an magsulti mahitugon ni Kristo. Gikan sa atong pagkaluwas hangtod nga mga matay ta sa kalibutan, di ta moundang sa paglitok o pagpasalamat mahitungod ni Kristo, kay tungod niya kita makasulod sa langit. How about you? Kinsa man ang imong gitagaan diha karon og dako nga importansya sa imong kinabuhi? Ang imo bang kaugalingon? Ang imo bang bahandi? Ang imo bang relihiyon? Ang imo bang may binuhatan? Mo ba nay imong ipanghambog kanunay? Higala, ingnon ta ka, ang angay ipanghambog nato si Kristo, kay tungod niya makasulod tag langit, tungod sa iyahang gibuhat sa krus Kalbaryo, tungod sa iyahang mga sakripisyo, tungod sa iyang bunog, o tungod sa iyahang dugo nga miaga sa krus Kalbaryo, ang atong sala nga atong napanunod ni Adan ug ni Eva, ang ilang pagkamaribelyoso, ang ilang pagkamasinupakon, ang ilang pagkadautan, gipala hurot o giilisan kitag titulo nga masinugtanon, mahigugmaon, nganuman tungod kay si Kristo ang hintuman aron nga pinaagi sa iyang pagtuman ang tanan nga sala sa mga tao maputol ug mahimong makabalik diha sa tiilan sa Ginoo, mga higala. Muna nga nini tagna sa gapunon kung imong hisgutan og ayo ang the book of Ephesians, that is the book of the hope, the book of the forgiveness, the book of sovereignty of God, and the book of what we call fullness of His grace, my friend. And that's the reason that we can able to study the book of Ephesians
from first chapter and another chapter. Chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, 4, 5, 6. Because this book is specifically for the Gentiles. Christians was live in the area of Ephesians. So Ephesians was Gentiles, and we are here in the Gentile nation, Pilipinas, and we very applicable of the book of Romans for the Gentiles Christians, like also in you and on me. So muna ang inungdan mga igsoon na kinahanglan nga magbaton og loyalty ngadto sa Dios. Ingon ta kaning kapunon, ingon ta ka ihatag sa ako nga side, akong gihatag ang akong loyalty ni Jesus Christ. Ni ako sa ministry, ready ko mosaper, ready ko nga mutuman sa gisugo ni Kristo. Tungod kay ang akong loyalty na aniya. Dagan ako ma-experiencean sa ministry, mga paglutos, porsoso nga igsuon, lutoson ka, dauton ka, gusto nila nga muhawa ka sa ministry. Ka-experience ako niya na lutos, sulod o gawas. Kada iya nga lutos nga akong nahiaguman. Porsosong igsuon, sumpay nako o kanang pusod, milutos kanako, midaot sa ako. Pero I'm still in serving the Lord Jesus Christ because ang akong loyalty na ni Kristo. How about you? No, how about you? Naigsuon ako sa unod nga grabe ang lutos ani. Gusto niya nga mawala ko sa ministry. Kay murag sa iyang tan-aw puling ko sa ministry. Kay naabot siya diha sa iyang lugar karon nga gipuy-an sa butuan tungod nako. Kay dito na sa lugar nga iyang gigikanan na maligya ra man ng isda, junk shop. So wa ginay background sa gitawag na to og eskwelahan. Wa nay background sa educational teaching. So gituluan na to kunya karon hinglambo siya. Ang iyang gusto nga mawala ko kay aron ang glory ug honor to aniya. But remember, yung ana akong eksperyensahan sa ministry mga higala. Ako ning gisulti sa inyo para makita na to nga ang atong loyalty wala sa porsoso na to nga paryente igsuon ang akong loyalty naa sa Ginoo. Munang bisan sa daghan kaayong mga paglutos nga akong nadawat outside, inside, outside, no? Ay mga unbeliever mulutos, na ay mga piki nga mga baptist mulutos, na ay porsoso nimo igsuon mulutos nimo. Kay gusto niya nga mawala ka sa pag-alagad, kay gusto niyang siya ray ilhon nga dako taas o adunahan ingon ana no o I believe nga ang nagdominar ni dawana dili ko muto nga luwas ni ang nagdominar ni unod, ang nagdominar ni boret, ang nagdominar ni garbo, pero kanatanan wala nako bali-baliha kay nahibalo ko nga ang akong pag-alagad adto sa Ginoo. Dili man ni makita sa tao karon pero human unya nga mo biya tani nga kalibutan ang atong gihaguan karon ing survive ta sa ministry, taliwala sa mga paglutos ug daog-daog sa mga tampalasan nga mga tao o nga mao na ang ebidensya nga ikaw tinawag sa Dios, no? Ikaw tinawag sa Dios kung tanan nga mga lutos imong matilawan ining presente kapanahonan. Si Jesus Christ gibuhian ni Judas, di ba? O nga mao na nga ang Christian sa Efeso o sa kakristohanon nga nagsalig sa grasya, nakabatog kalinaw, gipili sila sa Dios, nagdala og honor, naghatag og loyalty ni Kristo. At the same time sa atong panahon, dapat sundugon nato sila, dapat atong awaton sila kay kita man karon ang mga sumusunod nga mga Kristohanon diri sa atong nasod nga Pilipinon. Ang Efeso nawala sa passing, but ang Pilipinas kita karon ang naabdan sa gospel o kita ang magkinabuhi base sa gisulti ni Apostol Pablo diha sa taga-Efeso. Ingon nga mga tao nga nakapanag-iya sa sama nga pagtuo. Kining inyong boss nga alagad Pastor Benny Ramis, manamilit tumingon sa kaninyo, higugmaa si Kristo kay siya mo'y unang nahigugma kanato. Maayong hapon o dalaygo ng Diyos.